Super Chuper ng Rodas Loyalty Program. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa anumang Rodas gasoline stations. Promo period is from January 18 to December 31, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number OCM-001, Series of 2020. Radyo natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanang pagkakaiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, isa pong mapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Sumasahimpawid naman po ang programang ito, no? Bang tayo ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa. Mula po sa radio, ganun din po sa ating FB Live. Yan. Encourage ko po kayo na samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ganap na ikasampu hanggang 11 ng umaga. Ang inyong laging kasama tuwing Tuesday, no? Si Brother Johnny Palabiano po ang inyong makasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Good morning po sa lahat ng kanila pong kabubukas ng kailang mga radyo. Ano man po inyong kinaabalahan, ginagawa sa kasulukuyan ay ako po inyong samahan. Yan, yung aming pong mga tagapakinig. Yan, good morning po. Yan. So, ating muna pinasalamatan una ang Diyos sa pagbibigay ng panibagong buhay at lakas na muli niyang ipinagkalob sa bawat isa sa atin. Ayan. So, good morning din sa ating mga laging masugid na tagapakinig sa ating programa. Ayan, binabati ko po kayo. Atin din pong binabati, ganun din ang ating pong mga kapatid, no, sa lugar ng Quezon, no. Good morning po sa inyo. Ayan. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil na napakadami po at limitado po yung ating oras. At buong Quezon ay aking pong binabati dyan po sa barangay ng Naibuan. Good morning din sa aking nag-iisang asawa kay Ira Alabarta. Ayan. At sa amin din pong nag-iisang anak kay Annie Jane. Ayan. Mag-aaral ka ng mabuti. Ayan. Siya po ay nag-aaral ngayon. So, kamusta po ang inyong buhay ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, no? Ngayon ay panahon na ng pag-aani, ayan, ng ating pong mga magsasaka, ayan. Sana ay hindi bumaba, no, yung ating presyuhan sa sibuyas, no. Kawawa naman yung ating pong mga magsasaka. Ayan din po yung ating ipinapalangin sa ating mahal na Panginoon, no, upang sila ay matulungan at matugunan, ayan. So, ngayong umaga ay ako po inyong samahan, no, sa ating programa. Ano man po inyong ginagawa ay inyo po akong samahan sa naabot ng impilang ito, no? Sa ating pong Karatiga, lalawigan dyan sa Oriental, Mindoro, Meralco at Romblon, no? Sa Palawan. Ayan, binabati ko po kayo. Ayan, isa pong magandang umaga. Sa pamilya Alabarta, good morning. At sa Palabiano family din, good morning din po, no? Sa akin pong mga kapatid, sa akin pong mga kamag-anakan, ayan, good morning sa inyo. Ako po inyong samahan, no, sa pag-aaral ng ating pong salita ng ating Panginoon. Bago sa ating pagsisimula na may kinalaman po yung ating pag-aralan mamaya-maya, no, samahan niyo po ako sa may kinalaman sa growing in Christ, no, paglago kay Kristo. Ayan po yung ating pag-aralan mamaya-maya. Bago lahat ay tayo muna po ay makikinig na isang makalangit na awitin. Suriin ng mabuti ang sarili, kung ano ang iyong naging damdamin.
Amen. Bago sa ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako, mga kapatid, mga tagapakinig. Ama naming banal, dakilat makapangyarihan sa lahat. Tinataas po namin ang inyong pong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at biyaya at mga pagpapala na muli naming natanggap buhat sa inyo. Salamat po sa panibagong buhay at lakas na muli ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Pang ito ang patuloy na kami ay makapaglingkod sa inyo. Ngayong umaga, amin pong ilalapit ang pag-aral na ito. Tulungan niyo po kami, samahan, bigyan ng kalaman, karunungan na makalangit nawa ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Lalo tikit, Panginoon, mga sincero nag-aaral ng salita po ninyo. Amin pong mga kaibigan sa nakikinig sa radyo, ganoon din po ang mga nanonood sa FB. Patuloy silang bigyan ng kasiyahan, kagalakan sa kanilang mga puso. At ganoon din, Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan upang kami ay lumago sa inyo pong pagkakilala po namin sa inyo bilang aming Diyos na amin pong pinaglalingkuran. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang amin pong pag-aralan ngayong umaga at ang banal na Espiritong siyang mga siwa sa aming kisipan at sa aming puso. Patuloy na ang inyong mga banal din na anghel amin pong inayahan sa lugar na ito habang kami mag-aaral upang maging protection po namin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. Okay? Ayan po, at binabati ko rin muna yung ating po mga masugid na taga-subaybay. No? Diyan sa Naitan, kay Nanay Opel, good morning po, Nanay. Ayan, laging nakikinig yan eh. Tapos kay Noel Española, ayan, good morning po sa Batasan Church. Good morning dito sa ating San Roque, sa Adventist Academy, sa ating pong paralan. No? Good morning po sa lahat ng mga kaguruan at sa mga estudyante. No? Kaya tilalang dyan sa kantin, good morning po. Ayan. Nag-chat yung aking misis, hindi daw makita. I-search mo yung 101.7, ayan, radio natin, ayan, San Jose, ayan. Para live po tayo, live na po tayo ngayon, ayan. Ayan, yung aking misis nag-chat po, ayan. Live po tayo, no, sa radio natin, 101.7, type nyo lang po yan, sa natin San Jose, ayan po, makikita nyo na po ako, ayan. So, kung meron po kayong nais na idalangin sa ating pong programa, no, sa pagtatapos, ay niyo po akong i-chat, no, diyan sa 1.7 radyo natin, yan, para mabasa ko po, no. At kung meron po kayong nais na batiin, no, ay inyo pong akong i-message, ayan. Sa akin pong number 095313569939 po, yan po yung aking number. No, sa account ko po ay Alabarta Missionary po. I-chat nyo po ako, ayan, para akin pong matanggap. Ayan, kung meron po kayong nais na ibigay sa amin, no, at akin pong mabasa, ayan. So, good morning din sa ating kasama lagi dito sa control, kay Sir Robert, good morning. At sa ating pong mga kasamahan dyan, sa kanya pong mga kasamahan dyan, no, JT, no, good morning sa inyo. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral, mga kapatid, no, dito sa Growing in Christ, paglago sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Paano po ba tayo lumago sa biyaya, no, mga kapatid, no? Dahil ang Panginoong Hesus, siya ay po yung biyaya, no, na ipinagkaloob sa atin. Ayan. Ang sabi po dito sa unang tanong, ano po yung tangi, no? Ano po yung tangi paraan upang mapagtagumpayan po natin ang masasamang nasa ng ating masasamang likas, no? Kasi tayo bilang mga tao talagang likas na tayo po ay nagkakasala po, mga kapatid. Tunay nga po, no? Ang hiningi po dito sa atin, bagamat tayo ay nagkakasala, no, bilang mga tao, hindi na po natin talaga maalis yun dahil kasi po may binhi na, no, na itinanim ang kaaway sa ating mga puso, no, sa panahon ng ating mga ninuno, no, si Adan at si Eva, ay talagang yun po yung ginawa ng kaaway upang magkasala po, mga kapatid. Ayan. Ngayon, ang tanong sa atin ngayon, sa ating lahat, no, mga kapatid, mga tagapakinig, taga-subaybay, ang tanong sa atin, ano po yung tangi, no, tangi is gagawin natin, no, na paraan upang tayo ay mapanagumpayan po natin o matagumpayan po natin yung pagnanasa
o masamang nasa natin, no? Natin, lahat po tayo dito. Wala po exempted dito, no? Dahil lahat po tayo mga tao ay tunay nga ng makasalanan, mga kapatid. Ayan. Wala po dito ay, lahat po tayo dito ay kasama bilang mga tao dito sa mundong ito, no? Ano po yung kaparaanan po natin na gagawin, no? Para maiwasan po natin. Kasi po, kasama ito sa paglago, no, sa ating Panginoon, no? Paano ba tayo lumago, no? Sabi Yaya, kung itong mga paraan na ito, no, ay wala po tayong gagawin, no? Bilang mga tao, meron po tayong gagawin, no? Tanging paraan, no? Isang paraan na dapat nating gagawin, no, para maiwasan po natin ito yung masasamang nasa sa ating pong masasamang likas, no, bilang mga tao. Alam po natin 'yan, no? Ating mabasa dito, mga kapatid, sa aklat ng Galacia, no? Kabanatang 5 at talatang 16, no? Ito po yung mabasa po natin, mga kapatid. Ang sabi po rito, no? Ito po yung tanging paraan, isang paraan, no? Upang tayo ay mapanagumpayan po natin yung masasamang nasa ng ating masasamang likas. Isa po ito, no? Ang ibinigay ni Pablo, mga kapatid, doon sa mga taga-Galacia, no? Sulat po ito ni Pablo. Sabi po rito, ito po yung isang paraan na sinabi niya, subalit sinasabi ko, no? Lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Ayan po ang payo ni Pablo, mga kapatid, mga tagapakinig, mga kaibigan, no? Ang payo po, no? Lumakad po tayo, no? Naayon sa banal na Espiritu, no? Ayon kay Kristo, mga kapatid. Ang sabi diyan, huwag nating bigyan kasiyahan ang ano po, yung pagnanasa ng laman. Yan po talaga yung may matindi nating kalaban, no, mga kapatid. Yung binibigyan po natin ng pagkakataon, no, yung ating puso at yung ating isip, no, na pagnanasa sa laman. Ano po yung pagnanasa sa laman, no? Halimbawa po, pag tayo ay tumingin, no? Hindi naman po masama tumingin, pero yung pagtingin po natin ay dapat ay wala pong sinasabi doon na ipagnanasa, no? Halimbawa, pag tayo ay tumingin sa isang babae, no, mga kapatid. Pag meron pong tayong direkta sa ating utak na nakaisip po tayo ng hindi maganda, no? O meron tayong sabihin na po natin na pagnanasa, no, sa babae, no? No, mga kapatid. Pag sa ating pagtingin, no, mga kapatid, sa una nating pagtingin wala pong problema doon, no? Pero pag pagtingin natin, titingnan ulit natin po, yun ay ibig sabihin noon, meron na po nagkakasala na po tayo doon, no? Kung paulit-ulit natin titignan ang isang babae, no? Yun po ay sabi doon ay pagnanasa sa laman, mga kapatid, no? Kaya tayo, no, pinapayuhan tayo, mga kapatid, ni Apostol Pablo, na dapat natin isipin, no, yung ating bang pag-iisip, no, ay nakasintro ba sa ating Panginoon? Kung nakasintro yung ating kaisipan, no, kahit anuman po yung makita natin, no, mga kapatid, kung si Kristo yung namumuhay sa ating sarili o sa ating puso, sa ating pagkatao, itong mga bagay na ito, no, yung pagnanasa po natin ay mawawala po ito, mga kapatid, no? Ayan. Yung po yung kaparaanan, no, na sinabi ni Pablo, mga kapatid, upang tayo ay mapagtagumpayan, no? So, sa laman po ay marami po, no? Marami po talagang nandiyan po yung panunukso, no? Mga kapatid, tutoksoin tayo, no? Lalo tigit doon sa may mga asawa, no? Tutoksoin tayo ng kaaway, lalo tigit doon sa mag-asawa, pag manalalayo, no, yung isa, no, magkalayo yung mag-asawa, halimbawa po, no, ay diyan po pumapasok, no, yung panunukso sa physical, no, mga kapatid, o sa laman, mga kapatid, no. Talagang susubukin, no, mga kapatid. Kaya yung mag-asawa, dapat po hindi po talaga naghihiwalay, no, magkasama po dapat, no, mga kapatid. Ayan. Para hindi makapasok yung gagawin ng kaaway, mga kapatid. Ayan. Ano pa po, no? Sabi po dito sa pangalawang tanong, no?
ano yung mangyayari sa atin kapag lumakad tayo sa Espiritu? Ano po yung mangyayari, no? Pag tayo ay sumunod, no, sa banal na Espiritu, no, o kay Kristo, mga kapatid, at matularan, maging huwaran natin si Kristo, no? Kasi si Kristo po talaga yung modelo natin, no? Siya po talaga yung ating tutularan at siya po yung ating susundan, no? Siya po talaga yung modelo, no? Yung ating Panginoong Jesus, no, mga kapatid. No, ang sabi diyan, no? Ito po yung bunga, no, ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, kasi po yung ating katawan ay templo po ng banal na Espiritu, siya po yung nananaan sa atin, no? Siya po yung nangangasiwa. Kung nasa atin po yung banal na Espiritu, mga kapatid, no? Ito po yung bunga, no? Ang sabi dito, no? Subalit ang bunga ng Espiritu ay ano po? Una ay pag-ibig, no? Pag-ibig, meron po ba tayo niyan, mga kapatid? Meron po ba tayong pag-ibig, no? Hindi po yung pag-ibig na mapangibabaw, no, mga kapatid. Ito yung pag-ibig na tunay, no, na nanggagaling kay Jesus o sa ating Panginoon. Ang ikalawa po ay ano? Kagalakan, no? Meron po dapat tayo nito, no? Sa ating pong pagkatao, no, yung kagalakan, no? At yung pangatlo po, ito po ay napakaganda, no, mga kapatid, no? Yung kapayapaan, no? Dito po tayo nagkakaisa kung tayo ay payapa, no? Dito po tayo talaga nakasentro, mga kapatid, no? Kahit sa ating ginagalawan sa mundong ito, kung walang kapayapaan, wala pong pagkakaisa. Yan, mga kapatid, no? Ano pa po ang kasunod? Yung bunga ng Espiritu, yung pagtitiyaga, no? Ito sa ating mga Pilipino, tayo ay matiyagain, no? Meron dapat po tayo nito, yung matiyaga. Lahat po ng sinabi dito, lahat po ay meron tayo nito, no? Kasi ito po yung bunga, no? Ito po yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Kung meron po tayong mga kaisipang katulad nito, no? Anong sunod po? Yung kagandahang loob. Yan po, no? Napakaganda ito, no? Yung kagandahang loob, na mga kapatid. Yung tayo mismo yung nagkukusa, no? Tayo yung nagkukusa na magkaloob doon sa mga nangangailangan o doon sa umingi ng tulong, no, mga kapatid. Meron po tayong kagandahang loob na nagagaling sa ating puso. Ayan. Ano pa po? Ang kasunod ay kabutihan, no? Yan. Pag may kabutihan, talaga ay natutuwa sa atin ang ating Panginoon. Kung gumagawa tayo ng kabutihan, no, mga kapatid, no? Kasi ang kabutihan ay tayo ay kay Kristo po itong kabutihan. Yung kasamaan po, alam na naman po natin yan. Kung sa kabilang panig po yan, kung gumagawa tayo ng kasamaan. Alam po naman natin sa sarili natin kung tayo ba ay yung ating bang ginagawa ay mabuti. Yung ating bang isip, mabuti, no? Yung ating pagsalamuha sa tao o yung halimbawa makalubiro tayo, yung ba ating mga kaisipan ay mabuti ba yung ating iniisip o intention doon sa ating mga nakakausap o nakakasalamuha, mga kapatid? Wala ba tayong masama, no, na kaisipan, no, mga kapatid? Laging mabuti dapat yung ating iniisip, no? Tayong mga tao, alam po natin yung mabuti at masama, no? No, ay sa ating tao mas marami tayong ginagawa na masama kaysa doon sa mabuti, no, mga kapatid? So dapat nandito tayo mismo nakasentro kay Jesus, yung kabutihan po, no? Dapat ito po yung manatili sa atin, no, mga kapatid, para tayo ay papaano lumago, no, sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi diyan, yung kabutihan po, ang kasunod po ay ito rin, napakaganda po ito, no? Yung katapatan. No, yan po yung iningi, no, sa atin, no, ng ating Panginoon, yung katapatan, no? Kahit saan po ito, no? Kahit saan po itong katapatan, no, mga kapatid, ito ay napakaganda, mga kapatid, no? Kahit sa ating family, no, sa ating asawa, sa ating kaibigan, sa ating kapwa, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kasamahan, kaibigan, ano pa man po, no? Pag meron po tayong katapatan, no, mga kapatid, ibig sabihin, meron po tayong kapayapaan. Maganda po, no, mga kapatid. Yang kailangan po yung katapatan, no, sa isa't isa. Yeah. Maganda po 'yon. Ano kasunod po? Yung kaamuan, no? Meron po tayo nito, no, mga bagay na ito. Hindi po tayo yung ating pong pag-uugali ay magaspang, no, mga kapatid. Meron po dapat tayo kaamuan, no? Ano pa po?
Ito yung pinakamalaga sa last, no? At yung pagpipigil po saan? Sa ating pong sarili. Ayan, sabi ng iba, sabi po ng lahat, no? Ito po yung sinasabi, no? Napakahirap, no? Nakalaban, no, mga kapatid, yung sarili, no, mga kapatid. Kaya ang sabi, tinuturuan tayo na magpigil o magpipigil, no, yung ating pong sarili. Ano po? Pag meron po tayo ng mga bagay na ito, no, yung bunga ng Espiritu sa ating mga pag-ugali o sa ating sarili mismo. Ang sabi po roon, no, mga kapatid, laban sa mga ito ay walang kautusan, no, mga kapatid. Ibig sabihin, yung kautusan, kung meron tayo nito, wala na po yung kautusan sa atin, no, mga kapatid. Wala na po yun. Bakit naman brad na wala? Kasi po, sinusunod na natin itong mga bagay na ito na nabanggit, no? Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kamuan, at pagpipigil sa sarili. Kung atin pong itong nasunod, no, mga kapatid, no, ay wala na po yung kautusan sa atin. No? Kasi po sinusunod na po natin, no, mga kapatid, no? Sinusunod na po natin kung ano yung gusto ni Jesus o yung gusto ng Banal na Espiritu. Pinamumuhay po natin, no? Yan po, mga kapatid. Wala na po yung kautusan doon sa gumagawa ng mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya nandiyan po lagi yung kautusan kung tayo ay gumagawa ng paglabag, pagsuway, no, sa banal na sa ating pong kautusan ng ating Panginoon, doon po pumapasok, mga kapatid, no, yung kautusan. Yung kautusan po ay salamin po yan, no, mga kapatid. Siya po yung nagpapaalala sa atin na tayo may ginagawa na mali, no, sa ating sarili. Yun, mga kapatid. Yung po yun, no. Kaya nandyan po yung kautusan. Yan po isalamin po natin, no, para ipakita sa atin yung ating pong mga pagkakamali na ating pong ginagawa. Ayan. Ano pa po? At sabi doon, ulitin ko po, laban sa mga ito'y wala ng kautusan, no? At ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman, no, kasama na po doon, no, mga kapatid, no, sa pagkapako ng ating Panginoon itong mga pagnanasa sa laman, no. Sabi diyan, nakasama na rin yung masasamang pagnanasa at kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, lumaka din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ay napakaganda po, mga kapatid, no. Purihin natin ang Diyos na tayo ay pinaalalahanan ngayong umaga na ito yung dapat nating gawin, no? Na wag na po tayong magnasa, no? Pagnanasa na tumingin, no, sa mga hindi naman maganda, no? At tayo ay magkakasala lang po, mga kapatid, no? Hindi ko po sinabi, no, na wag na po kayo tumingin sa babae, no, mga kapatid, no? Hindi ko po sinabi na walang sinabi ng gano'n na wag na tayong tumingin sa babae. Tayo po ay meron po tayong mata, meron po tayong ano. Ang ano lang po dito, ang pinaka-focus lang po na wag nating bigyan kahulugan, no? Yung ating pagtingin, no, mga kapatid, na yan. Sa tingin pa lang po kasi nagkakasala na tayo. Ayan. So, sabi po yan sa Galatia, no, chapter 5 verse 20 to 25, yan po yung ating mababasa, no, mga kapatid. Ito po yung pangatlong tanong, sino yung makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay, no? Sino po ba yung makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay? Sabi po dito sa aklat ng Juan, kabanatang 6, talatang 63. Ito ay ating mabasa, mga kapatid. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa iyo ay Espiritu at buhay. No? Wala pong pakinabang. Sabi ng kasulatan, banal na kasulatan, mga kapatid, ang laman ay wala pong pakinabang, mga kapatid, no? Ang makapagbibigay sa atin ng buhay, sabi diyan, ay yung Espiritu ay siya po yung buhay, no, mga kapatid. Yan po yung napakaganda, no, mga kapatid, na ating pong tinatalakay ngayong umaga, mga kapatid, no? Kasi ang ating pong pinag-aralan ay may paglago, no? May paglago kay Kristo, no? Kung ating mabasa dito sa Colossus chapter 3 verse 1, no? Ang sabi doon yung pagbabagong buhay kay Kristo, no, mga kapatid. Kasi kung tayo ay na kay Kristo, mga kapatid, no? Kasi bagong buhay na kay Kristo. No? Yun po yung kailangan natin, no, para tayo ay lumago, no? Ang sabi doon na
kung kayo nga'y muling ibinuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo, no? Hanapin po natin, no, yung mga bagay na nasa itaas at kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito po yung dapat, no, kung tayo ay gusto nating lumago kay Kristo, no? Hindi dapat nating isipin yung mga dito sa sanlibutan ito, no? Hindi po dapat yung uunahin natin kung ano po yung hila, no, ng sanlibutan ito, mga kapatid. Kundi tumingin tayo sa taas, no? Nandoon yung ating Panginoon. Alam po natin, no, nandoon ang ating Panginoon. Dapat yung mga bagay na sa itaas, yun ang dapat may isakabuhayan po natin. Yun po yung meron tayo, no, mga kapatid, upang tayo ay hindi magkasala sa ating Panginoon. Ayan po, no. Mamaya po ay babalik tayo sa ating pag-aaral at hingi lang po tayo ng isang awitin, no, na makalangit. Ayan. Sa'yo aming Ama, salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin.
maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan, walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan, walang hanggan. Amen. Ayan, isa pong napakagandang awitin na ating pong narinig, walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon. Ayan po. Tayo po ay magtutuloy-tuloy na, no? Akin munang babatiin pala ang aming pong pastor, district pastor na dito sa Sumwan, sa panguna po ng ating pong minamahal na pastor, Pastor Edgardo Bala. Ayan, good morning po, pastor. At sa ating pong kay Pastor Kim, no, Salvador, no. Good morning sa iyo, pastor. Ayan. At sa kanya pong family. Ayan. Kanina po ating napag-aralan, no, yung bunga po ng espiritu, no. Ngayon naman po, ano po yung gawa ng laman, no? Ito po yung pag-aralan natin. Napaganda po yung bunga ng espiritu. Atin pong pagpipilian mamaya kung alin po yung pipiliin natin, yung bunga ba ng espiritu o yung gawa ng laman. Ito po, no. Dito natin mababasa sa aklat ng Galatia chapter 5, no? Verse 10, no, hanggang patuloy. Ang sabi po dito, yung gawa po ng laman. Ang sabi dito sa 16 o chapter 5 verse 16, ito po yung mabasa natin, mga kapatid. Subalit sinabi ko, lumakad kayo ayon sa espiritu, tuwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, no, mga kapatid. Ito po yung gawa ng laman, no? Atin pong babasahin o isa-isahin. Dito sa 17. Sapagkat ang laman ay nasa, no? Nagnanasa po ng ano? Laban sa espiritu. Magkakontra po 'yan, no? Laban po sa espiritu 'yan, no? Ang sabi po diyan, at ang espiritu ay laban sa laman, no? Talaga sila ay magkalaban po, mga kapatid, no? Ang sabi diyan, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa yung mga bagay na nanais ninyong gawin, no, mga kapatid, no? Hindi po natin magagawa yung ayon sa banal na espiritu o sa Panginoon kung meron tayong mga bagay o yung mga gawa po, no, na ating pong ginagawa, no, sa laman, no? Binibigyan po natin kasi yan, no, yung laman, no? Mas inuuna natin. Ibig sabihin, mas pinapriority natin sa ating buhay, no, mga kapatid. Ang sabi dito sa 18, doon, sabi ay hindi po natin magagawa, no, yung ating pong nais ng Diyos na gawin po natin, hindi po natin magagawa kung meron po tayong mga bagay na ito, no, na yung masalaman. Ito po, no, mabasa po natin mamaya-maya, no. Sa 18, sundan niyo po ako kung meron po kayong mga Bible, no. Sabi dito sa 18, subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim po ng kautusan. Tama po yun, mga kapatid, nabanggit ko kanina. Kung tayo gumagawa ayon sa banal na espiritu, sinusunod natin, wala po doon tayo sa ilalim po ng kautusan. Maliwanag po yan, mga kapatid, ang sinasabi po ng Bible. Sa 19, ating mabasa, ngayon ay hayag, no? Hayag ang gawa ng laman. Kikita po natin yan, no? Ang mga ito ay walang ito po yun, no, sa laman. Ang mga ito ay, ano po, yung una. Ito po yung gawa po ng laman, ha? No? Ito po, ating isa-isahin, no? Ang gawa po ng laman ito, pakikiapid, no? Ay, alam po ba natin yung pakikiapid, no? Yung halimbawa po ay mayroon ka ng asawa, no? Meron na po tayong halimbawa, ako po ay meron ng asawa. Ako po ay manliligaw pa, no? No? Hindi po 'yon, no? Tayo po ay magkakasala na nun, no? Kasi meron na tayong asawa, tapos manliligaw ka uli. Papakilala mo doon sarili mo na binata ka, ay tayo po ay nagkakasala na doon, no? At ano pa po yung karumihan? Hindi rin po lang doon sa mag-asawa, kundi doon din sa dalaga. Halimbawa, ako, no, meron na pong asawa, no, at magkagusto sa akin ng isang dalaga, no, hindi na po 'yon, no, mga kapatid, kasi po ako ay meron na pong
asawa, no? Hindi na po 'yon, pakikiapid na po yung tawag doon, no, mga kapatid, no? Kaya hindi rin pwede magkagusto yung dalaga sa may asawa. At ganoon din po yung may asawa magkagusto pa sa dalaga. No, ayan po. Yan po yung sinasabi ng Bible. Ano pa ang kasunod? Karumihan, no? Ito po yung gawa ng laman po, no, mga kapatid, na binabanggit ko, karumihan, no? Yan, dapat ay wala po tayo nitong karumihan. Alam po natin yung karumihan. Alam po natin sa sarili natin, sa ating mga pag-ugali, no, sa pagkilos po natin, ay makikita na po yan yung ating pong karumihan, no? Yung ating pong mga ginagawa, no? Ano pa po? Yung kahalayan, no? Yan po nabanggit ko kanina, no? May kahalayan, no? Yung sa pagtingin po ay may ayan pagnanasa, no, mga kapatid. Ano pa po? Yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, no? Ayan po. Yan ay pinapaalala sa atin na huwag tayong sasamba doon sa mga Diyos-Diyusan, no, mga kapatid. Sunod pa po ay ano? Ito po yung gawa po ng laman, ha? Ang kasunod po ay pangkukulam. Nakoy, nakakatakot po ito, no? Wala po dapat tayo nito, yung pagkukulam. Lahat po nabanggit, no? Aalisin po natin sa ating katawan, no? Sa ating isip, sa ating puso, itong mga bagay na ito kasi hindi po talaga kinalulugdan ng ating pong mahal na Panginoon yan, no? Ano pa ang kasunod? Alitan, no? Yan, mahilig makipag-away, no? At ano pa po yung pagtatalo, no? Talaga hindi mawala sa atin ito, yung mga bagay na ito. No? Hindi mawala sa ating pag-uugali ang mga bagay na ito, mga kapatid, no? Yan, yung alitan, pagtatalo, ano pa po, yung paninibugho, no? Dapat ay mawala sa atin, no, mga kapatid, yung kayabangan, no? Yung kayabangan ay dapat ay wala sa atin yon, no, mga kapatid. Kung tayo ay tunay na anak ng Diyos at nagpapasakop tayo kay Kristo sa ating Panginoon, wala po tayong mga ugali na ganito, no? Yan, yung makalaman ba, no? Nagawa, no, mga kapatid. Aside pa dyan, yung pagkagalit, no? Yan po. Hindi po dapat tayo magagalit din, no? Nagagalit. Pwede po naman po tayo magalit, pero sabi na aklat ng Epeso, kabanatang 4 at talatang 26, ang sabi doon, pwede po tayong magalit, pero hindi po dapat tayong magkasala. Yun po yung paalala sa atin ng Bible, no? Pwede tayong magalit, no? No? Kahit naman si Jesus po ay nagalit, no? Sa panahon niya, nandito siya sa lupa, no, mga kapatid. Pero yung galit niya ay nasa tama po, no, na proseso. Tayo naman mga tao, no, ay pinapaalanan tayo na pwede po tayong magalit. Pero ang sabi ng Bible, huwag tayong magkasala. Sabi po yan sa aklat ng Epeso, kabanatang 4, talatang 26, na ating pong mabasa yan doon. No, mga kapatid? Ano pa po? No? Yung pagkagalit, ano pa po? Yung pagkamakasarili. Yan. Ito po yung alisin natin sa ating katawan. No? Yung pagkamakasarili. No? Mga kapatid, alam na po natin makapagsarili, yung parang sakim, no? Yung siya lang, halos siya lang po yung mabuhay, no? Ayaw niyang tumulong, ayaw niyang sa mga nangailangan, ayaw niya magbigay, no, mga kapatid. Yung gusto niya kanya lang, no, mga kapatid. Hindi siya marunong mag-share, no, mga kapatid. Ano pa po? Yung bahagi, no? At ano pa po yung mga pagkakampi-kampi, no, mga kapatid. Ayan, sa panahon natin ay marami pong ganon, no? Nagkakabagi-bahagi, nagkakampi-kampi, no? Hindi po 'yon, no, mga kapatid, no? Hindi po yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, nagkakaisa, no? Nagkakaisa, nagmamahalan, no, mga kapatid. 'Yun po yung ibinigay ng Diyos, at yung kapayapaan po ay dapat meron tayo noon, no? Para tayo maka-accept, no, ng mga tao, no, na sa ating paligid, at tayo ay makatulong, no, lalo tigit sa gawain ng Diyos o sa ating kapwa na humingi ng mga tulong, no, mga kapatid. Dapat ay meron po tayong pusong, no, na katulad ng puso ng ating pong mahal na Diyos, no, meron, mga kapatid. Ito po yung dapat natin isakabuhayan, no. Yan. Ang sabi po dito, ano pa po kasunod? Marami po ito yung gawa po ng laman, marami po ito, no. Ito pa po yung kasunod. Pagkainggit. Hindi mawala sa atin ito Kasi ito po yung nanggaling, no, doon kay Satanas, o doon sa kaaway ng Panginoon nung doon siya sa langit, no, mga kapatid. Itong si Lucifer, no, na isa sa mga alagad ng Diyos o anghel ng Panginoon. Ito yung naitanim
ito yung binhi na meron siya, no? Yung pagkainggit, no, mga kapatid, kung sa English ay yung ma-pride, no? Yung ma-pride po, no? Mataas, no, yung kanyang ambisyon, no, mga kapatid, no? Ayan. Ito dapat ay mawala din sa atin, no? Bilang mga anak ng Diyos, mga tagasunod ni Kristo, dapat wala tayong ugaling pagkainggit. May dalawa pong mga klaseng inggit no? Pwede po nating gayahin, no, mga kapatid, no? Halimbawa, siya ay masipag, pwede po natin siyang tularan, no? Ayan po. Halimbawa, meron siyang kotse. Tayo ay magsikap din para magkaroon din ng kotse, no? Kung yung ating kapatid, merong motor, tayo wala, may inggit tayo, ay di gumawa tayo na magtrabaho din tayo para makabili rin po tayo ng motor, no? Sa malinis na kaparaanan po natin dapat gagamitin yung itong pagkainggit, no? Na pwede natin siyang gayahin, no? Ganun po. Tapos kung may motor siya, pwede halimbawa tayo gusto rin natin magka-motor, di gagawa tayo ng paraan, no? Na para tayo ay magkaroon din po ng motor. Huwag mo kukunin yung motor ng iyong kapwa, no, mga kapatid, no? Yung ganun po, no? Kaya napakaganda po na tayo pinapaalalanan ng ating Panginoon. Nasabi pa dyan, yung kasunod po, no? Yung paglalasing. Hindi rin po talaga ito na ayon, no, sa ating Panginoon. Yung gumagawa ng mga bagay na paglalasing. Alam na po natin ang ugali, paglasing, no? Yung manlalasing, manginginom, no? Alam na po natin yung ugali, no? Pag nakainom, no? Sa umpisa, tahimik, no? Pero habang tumatagal, dumadami yung nainom. Iba-iba na yung lumalabas doon sa bunganga, no, mga kapatid, no? Yung po yung paalala, no, mga kapatid, pag yung pag tayo nakakainom, no, ng yung mga matatapang, no, na inuming, nakakalasing ng mga alak po, mga kapatid. Ayan. So, yung espiritu na ng alak po yung nagaguide sa atin, no, mga kapatid, pag tayo ay umiinom, no, mga kapatid. Ayan. Kung ano-ano na po yung lumalabas, no, sa ating pong kaisipan. Ayan. Sabi pa dyan, ano pa po? Yung kalayawan, no? Mahilig po tayo nito sa mga kalayawan, mga kapatid, no? Sa mundong ito, yung mga kalayawan ay mahilig po tayo dito, mga kapatid, kaysa doon sa gawain ng Diyos, no, mga kapatid. Mas inuuna natin to yung nakakapasaya sa atin o nakapagbibigay sa atin ng kasayahan, mga kapatid, na pasamantala, no? Ito talaga yung inuuna natin, mga kapatid, no? Inuulan natin. Ito naman talaga yung nakikita po natin. Mas inuuna natin kaysa doon sa mga sa gawain ng ating pong mahal na Diyos dito sa sanlibutan ito. Ano pa po? At ang mga katulad nito, no, ay sabi dito, binababalaan ko kayo, no, na gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi po, no? Ano po daw po? Binababalaan tayo, no? Binabalaan po tayo ngayon, no? At nagbabala pa nung una. Ngayon, nagbabala uli na sa inyo, sabi diyan, yung gumagawa ng gayong mga bagay, ano sabi po doon? Ay hindi po magbabana po ng kaharian ng Diyos, no? Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot po kung gumagawa tayo na ito, mga bagay na itong nabanggit, mga kapatid, sa banal na kasulatan, doon sa gawa ng mga laman. Kung ito po ay nasa atin, no? Kung nasa atin po ito, mga kapatid, mga tagapakinig, taga-subaybay, ay utay-utay na po nating alisin, no? Utay-utay na po nating tanggalin sa ating katawan. Utay-utay na po nating tanggalin sa ating isip, no? Sa ating pagkatao, no? Ang isuot po natin, ang ano po, yung damit ni Kristo, no? Yung katwiran ni Kristo. Yun dapat po, mga kapatid, yung ugali ni Kristo. Dapat yun ang isuot natin sa ating pag-uugali, mga kapatid, no? Kasi sabi, pag Kristiyano, napakaliwanag Pag Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo, no? Si Kristo ang siyang modelo mo. Siya yung sinusundan mo. Siya yung iyong sinusundan o nilalakaran, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin, no, mga kapatid, no? Kung itong manabanggit sa Bible, ay dapat wala sa atin ito, no? Ang piliin po natin yung bunga ng Espiritu, no? Napakaganda po yung bunga, no, ng Espiritu kung meron po tayo nito, no? Napakaganda po, no? Ang sabi doon, no? Doon uulitin ko po, no? Yung bunga ng Espiritu, yung kanina bunga ng gawa ng laman. Ito po ay napakaganda, yung bunga ng banal na Espiritu, no? Yung kamuan, pagpipigil sa sarili, no? Yan po.
ay napakaganda po, mga kapatid. Yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig, no? Kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kamuan at pagpipigil sa sarili, no, mga kapatid. Ang sabi doon, napakaganda. Laban sa mga ito ay walang kautusan, no? Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan kung sinusunod natin itong bunga, no, ng Espiritu. Yun po yung nagbubunga sa atin. Ibig sabihin, lumalago tayo kay Kristo. Ibig sabihin yan, mga kapatid. Kaya nga yung ating pinag-aaralan ay paglago kay Kristo. Ito po yung dapat natin alisin muna, no? Yung gawa ng laman, mga kapatid. Kung ito'y maalis natin, papasok po dito yung bunga ng Espiritu, mga kapatid. Ito po yung, dito na po tayo mamumuhay, no? Dito sa Dabanggit, mga kapatid. Napakaganda po, no? Na dito tayo sa bunga ng Espiritu. Kaya tayo itinuturoan ng ating Panginoon, no? Ngayong umaga, pinapaalala, ang gusto, nais ng Diyos ay hindi tayo mapahamak, no? Kundi magkaroon tayo ng ano po, pag-asa. Saan po? Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus, ginawa niya po yung paraan. Siya po ay namatay sa cross, no, mga kapatid, para magkaroon tayo ng ano, no, ng buhay na walang hanggan at tayo may ibalik sa kanya, no? Napakaganda po, no, mga kapatid. Kaya ito yung hiningi sa atin ng Panginoon ngayong umaga, mga kapatid. Ayan. So, ating pong itutuloy sa sunod, no, na pag-aaral, no, na ating pong babalikan muli ito, mga kapatid. Napakaganda po na pag-aralan nating mabuti ito, no, mga kapatid. Yan. So, wala na po akong oras, no, mga kapatid, at akin muna samantalang puputulin sa himpapawid, no, yung ating pag-aaral. At sundan niyo po ako sa susunod, no, na Tuesday sa ganap na 10 hanggang 11 ng umaga. Bago sa ating pagtatapos, hingi muna tayo ng isang awitin. Handog ko ang aking buhay sa Panginoon lamang. Sa Kanya'y ibibigay ang buhay na aking taglay. Suriin, sige sa'tin ang buhay ko. Kung nararapat sa pag-ibig mo, ako'y maglilingkod. Tingin ang pagsamo. Ang buhay na aking taglay sa Diyos ay hiram lamang. Sa lupa hinugisan, sa lupa din wawakasan. Di dapat masayang ang panahon ng buhay ko. Ako'y maglilingkod ng buong puso sa'yo, aking Panginoon. Dinggin ang pagsamo. Dinggin ang pagsamo. Amen. Ayan po, no? Tayo po ay, mga kapatid, nagpapasalamat sa mga nakinig sa radyo, no? Ako po ay nagpapasalamat
Ganon din po sa mga nanood sa FB. Maraming pong salamat sa inyo sa pagsubaybay ng Tinig ng Pag-asa. Ang Diyos ang magpala sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ayan. Maraming pong salamat din sa ating station manager sa pangunan ni Ma'am Brenda Dais. Maraming pong salamat, Ma'am. At sa ating pong laging kasama sa ating control kaagapay, si Sir Robert. No? Maraming pong salamat, Sir. No? Ang Diyos ang magpala sa inyo. At sa lahat po ng inyo pong mga kasamahan sa mububuo ng radyo natin. Ayan. Marami pong salamat sa ating pong mga nag-OGT. Ayan. Ayan. Marami pong salamat. No? Ako po ay samahan niyo muli sa sunod na Martes sa ganap ng ganitong oras. No? Alas 10 hanggang alas 11. Ang inyo po nakasama, Brother Johnny Palabiano, Alabarta. Bago sa ating pagtatapos, tayo po ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri namin po ang dakila po ninyong pangalan sa mga oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Napakabuti niyo, Panginoon, na inyo pong tinuruan kami kung paano kami lumago at paano namin panagumpayan ang pagnanasa o gawa ng laman sa salibutang ito. Panginoon, tulungan ang bawat isa na maunawaan at maintindihan po namin ang mga bagay na ito upang kami matuto na sumunod sa inyong banal na kalooban. Nawa ang bunga ng banal na Espiritu ang amin pong ikasakabuhayan, hindi po ang gawa ng laman, Panginoon. Inyo pong alisin sa amin ang mga ugaling ganito, mga Panginoon, upang kami matuto at lumakad at kayo, Panginoon, ang aming maging modelo, huwaran, at kayo, Panginoon, aming susundan, at kayo, Panginoon, aming tutularan, Panginoon. Salamat po sa inyong mga paalalang ito, lalo tigit, Panginoon, sa mga sincero nag-aaral ng inyong pong mga salita. Ituro niyo po ang pinaka-the best, pinaka-mabuti na makatutuhan ng mga salita, Panginoon, upang ang inyong mga anak ay lumago sa inyo, Panginoon, sa biyaya, Panginoon. Maraming pong salamat. Ganon din pagpalain, Panginoon, istasyong ito. Patuloy na ipagkaloob ang kanila pong mga pangailangan upang patuloy pa magamit sa inyong pong banal na gawain. Ganon din po sa aking pag-uwi. Dalangin ko rin po na patuloy niyo ingatan ang inyong pong mga banal na patuloy na naming makasama at ang banal na Espiritu siya pumuspo sa aming kaisipan at sa aming mga pag-uugali o ano paman sa kaisipan po namin ay ayon sa mga makalangit na kaugalian, Panginoon. Maraming pong salamat at ingatan din, Panginoon, ang istasyong ito. At ganoon din aming mga tagapakinig sa baybay ng Tinig ng Pag-asa. Maraming pong salamat. Ito po ang aming hiling at dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. Siya'y darating, siya'y darating.